yung bahay nila dati, guys, dito sa Abu Dhabi. Yung mga bangka nila dati. The old boats. Grabe ang saya nung experience sa mosque, guys, kasi andito na tayo sa Heritage Club in Heritage Village. Wow, very nice. Ang ganda dito, oh. Mga tindahan. Ang cute ng setup nila, oh, yung mga bubong. So, dito tayo sa side na to. Ano ito daw yung mga old house dito at saka mga old transportation. So, ito yon, guys. Yung traditional house nila doon. Ay, oh my gosh. Saan pala siya? Naku. Sana hindi mapasukan yung sapatos ko. Ayan, mga tent lang siya. Ganyan lang siya, tent. Ay, napagod si kuya. Napagod si kuya. Ito yung mga tent. Ayan. Pwede pumasok? Pwede ba siyang pasukin? Tingnan natin eh, no? Can we sit down? Can we go and sit down? Should I? Combination of hair of goats and sheep in order to achieve the strength and consistency. It's used in the cold days of winter. Ah, okay. Ang ganda yun, oh. Ito naman yung... Ah, ito isa. Ito walang bubong. Ganyan lang siya. Ay, picturean mo ko, kuya. Yung mga camel. Ay, ito pa isang bahay pa pala to, oh. Wait lang, bago tayo pumunta sa mga camel, ah. Isang bahay pa pala siya. This is the Bait El Awani. This house is made of sackcloth and it was used in winter. In the upper part of this house, the branches of Al-Sab and Athman trees are added. Okay. Tingnan natin sa loob. Hoy. Ah, ganito pala yung bahay nila dati, oh. So, ganito ako nakatira, no? Ay, in fairness, oh, mataas siya. Pwede kang tumayo. Ayan siya. This is another house. Ayan. So, ito yung mga old transportation nila dati. Ayan, camel, horse, at saka donkey. Ayun yung donkey, oh. Ayun yung donkey. Ito pa isang bahay din. Ito. Isang bahay. Ayan, oh. Bait Al-Yanubi naman siya. Made of goat and sheep. Ah, itong bubong niya. Ay, oh. Ito yung bahay nila dati, guys. Dito sa Abu Dhabi. Ngayon, puro building na. Dati ganito daw siya. What's that? Ay, ano tawag dyan? What do you call that? Antelopes? Antelopes? Hindi ba prutas yun? Ay, ano nga ba? Cantaloupe? Cantaloupe. Antelope pala to. Tapos ito. Ay, wala nang hayop. Ay, oh, nakaupo yung camel. Ang cute, umupo ng camel parang pusa. Ang cute. Hala. Hala, ang laki. Hala. Come here. Come here. You can take a picture? What is? Come here. Are you afraid? Yeah, I am. Look how It's just a camel. but it's still big. Yeah, it's smart. Ayan. Ito yung abuhan nila yan, oh. May abuhan sila dyan. Ibang bahay naman to.
bato naman siya. Bait Al Hassa, the mountains people house, built up of pebbles in the eastern mountain area. Okay. So bato naman to, bahay na bato. They have like windows. Ayun, tapos may banig sa loob. Ayan, ganyan yung bahay. Maliit lang siya. Pero bato, no? Parang mas okay tong bahay na ganito. Bato. At saka pinagpatong-patong lang talaga siya, no? Walang sementong ginamit. Very nice. Tapos yung bubong niya, dahon ng palm tree. Very Arabian. Ay! Ano ba ito? Untog ako. Very Arabian house. Sana? Di ba? Parang may sabsaban sa loob, eh. This one is another one. It's the Oasis House. Bait Al Wahad. The Oasis House made of the palm trees in the Oasis of Al Ain. This is a farmer's family house. Very nice. Meron sila ditong tambayan. Ayan. The house that you can afford. That's their stable for the horses. Ay, may loob pala. Ano meron sa loob? Tingnan natin yung loob. Pwede kang umupo. Pwede kang umupo. What's that? Toilet. Di toilet eh. Ayan, nandito na tayo ngayon sa beach. Okay siya. Ang ganda. Ito yung mga bangka nila dati. Ang ganda, in fairness. Walang alon, Walang alon kasi hindi siya directly. Tsaka ang ganda. Tignan mo naman yung kulay, parang pa-swimming pool. Totoo bang beach to? Baka man-made. Hindi ba man-made to? Sa mga friends natin dyan from Abu Dhabi, man-made ba to? Hindi ko narinig kanila sa tour guide eh. Man-made ba ito siya? Ang ganda ng kulay, Nakikita nyo ba? Di ko makikita sa camera. Color blue. So, walang alon, Ganda, Ang ganda ng skyline. Skyline pigeon fly, Very nice. Yung buhangin niya, parang Boracay din, Pino rin siya, Pino. Ay, nagkaukaw si Sir. Tinikman pa. How does it taste? Salty, very Of good. course. Very good for my dermatitis. Ang dermatitis, yeah. Tinikman yung dagat. Wala kang saking dagat sa kanila sa Germany. Ayun yung building ng ADNOC or Abu Dhabi National Oil Company. Ayan. The money maker daw of the city. Sabi kanina nung tour guide natin. Ganda dito sa dagat, Walang alon. Pwede ba maligo dito? Kasi nakakatakot, Nakakatakot yung color niya pagdating mo dun. Kanina naman nag-jet ski Ayun, ito nag-jet ski. So, I think ito yung private resort. Ayan, yung tinuro kanina nung tour guide natin. So, yung mga hotels, kasi between the hotels and the beach, highway. So, ang sabi kanina nung tour guide natin is that yung mga hotel na yan, meron silang underground or underpass. Tapos ang labas nyo na is yung beach. Ganon. So, ayun yung eksena dyan sa mga private beach na yan. So, yung hotel is nasa kabilang side and then they own pa rin yung tapat ng beach. So, naka-underpass sila. Doon dadaan yung mga hotel guests papasok or palabas ng beach. Ano yun? Ay, may
Ito yung mga bangka nila dati. The old boats. Ayan. Sabi kanina ng tour guide, nagmamigrate daw dati ang mga tao 3 times. So, from the mountains, papunta ng desierto, and then from desierto, papunta ng seaside. Ganun daw yung eksena dati. So, and kasi dito walang tubig eh. Nakukuha lang nila yung tubig sa mountains. So, binabaon pa nila yung tubig nila from the mountain hanggang sa pag-migrate nila papunta ng dagat. So, ito yung dagat. Palabas siya ng open sea. Ayan. Ito na yung mga misi-misi. Yung maganda nito, oh. Picture nga tayo. Ito yung pang-hobby nila. Ang galing. Shhh. Ganun. Pinakailaman. Look at that. Tapos nagiging ganito sila. Ang galing, ano? Huh? Carpet sila. Oh, very nice. So cute. Okay. Mga dagger naman dito. Oh. Ay, be careful. Chest. Gawa ng chest naman to. Hindi pala siya nakakabit. Galing, oh. Ito yung mga pattern nila, oh. Tapos ilililok nila pag ganyan. Ayun na si Kuya, gumagawa siya ng box. Yeah, that's okay. That's amazing. Ay, mga design. How many hours it takes to create this one? Ay, ano pala siya? Copper? Copper. Yeah, metal copper. Ito naman yung kanilang mga goats. At saka, ano yun? Cow? An ox. Okay. Archaeological area? Anong meron dito? Beda pit Sapto. 3000 BC. Tombs. It's the most distinctive landmark in the numerous tombs have been found on top of the outcrop. So ano to? Parang relic na lang nung site mismo ng Beda bin Saud. At the base of the cairn are tombs dating from 3000 BC. Wow! Ang galing, no? Ganito yung mga eksena nila dati. Tapos ito na yung dagat uli. Hindi na niya kinakaya yung init, mga friend ko. Hugas na siya ng kamay para malamigan. Eto, museum naman to siya. Mga baril. Belt of bullets. Mga baril yung mga ano nila dito. Ay, mga coins nila dati. Mga pera nila. Oh! Mga libro nila dati. Oh, okay. Gasera. Ito, ang kulit ng ano nila, no? Pa-letter J. Yung dagger nila. Oh, ano yan siya? Pagkuha ng tubig. Tapos ito.
Nagmamadali tuloy kami dito sa Museum kasi umupo-upo pa eh. Ano mo, 4 minutes na lang. Ito kasi si Kuya pa upo-upo pa dun eh. Hindi ko tuloy makita. Hindi ko mabasa yung mga nakikita ko. Kasi kailangan na namin bumalik ng 12. Ay, ito. So, ito na yung view natin ng Presidential Palace, Photo op lang pala talaga. Pero apakalayo naman namin. At sa kabilang side siya nung karagatan. Ayan Ayan ang Presidential Palace. So, ginawa siya noong 2010, natapos siya ng 2017. So, andyan yung president ng UAE. Tapos dyan din daw tinatanggap yung mga leader ng ibang mga countries, nations, and states. Dyan. Ang ganda talaga ng nila, tingnan nyo. Tsaka yung building nila yung parang copper yung color. Ayan ang galing, ganda. Siyempre, naman yung ADNOC. Ang ganda niya, Parang tabingi, parang dito to. Ayan pala yung mamahaling hotel. Ayan, Grabe, ang ganda. So, nandito tayo sa Khalidia Mall para mag-lunch until 1:25. Ay, fresh. Nalabigan na si Kuya mo. Fresh tayo. Asan ang food court? Food court level 2. Ayan Okay. Tara. Binigyan siya ng I got it. Pampapayat daw sa kanya. Binigyan siya ng flyer pampapayat. Papayat Ito tayo ng food court. Pero hindi naman talaga tayo kakain. Parang mini-mini snack lang. Kasi ang dami namin kinain kanina sa breakfast, diba? Tapos pinalaklak pa kami ng pinalaklak ng dates. So siguro mga panama lang. So shake. I want shake. Fruit shake or milkshake. Yeah. Sabi ko din. Good idea. Ayan yung food court nila dito. May McDo, may KFC, may McDo. May Subway doon. Subway. So dito tayo sa McDo bumili. Nagkakape na lang ako. Kasi hindi na carry. Busog na ako. Para sa lunch. It's currently 12:29. Tapos meron kaming time hanggang 1:25. Nakakaloka mga friend ko. Nawalan ako ng signal bigla. Kasi talagang dot lang. Bakit kaya? Wait na lang. So for the stress ang person ngayon nag-data roaming kasi ako. Tapos may booster. Booster siya dun sa plan ko. Tapos nakita ko 800 na lang. So bumalik ako dun sa app. At mag-add ako na another booster. Nung i-add to next bill ko na para makuha ko, para ma-add na siya, naglagay error ko daw kasi hindi ako naka-connect sa network. Ganon. Pero naka-receive ako ng thank you for churot, ganyan, your will not be activated. Yung mga ganong bang chika na parang nag-confirm siya na na-activate. Pero dun sa mismong smart app, nag-error. So, chinek ko ulit, pumunta ako dun sa website ng roaming to check kung nag-tap na nga yung 3 gig. Wala, 800 MB pa rin. So, inulit ko, diba? Pagka-ulit ko, ganun ulit, nagkaroon ulit siya ng error. Tapos naka-receive na naman ako ng text message na your data roaming will start once you reach the country and switch on your data and all that. Churut-churut, ganun. Sabi ko, ano ba nangyayari? Bakit wala? So, bumalik ulit ako dun sa sa website para mag-check ng usage ko. 800 pa rin. Hindi siya nagta-top up. Hindi na dadagdagan yung ko. Tapos may naka-receive na ako ng text na 50% na daw yung credit, yung usage ko. So, baka daw mabar na ako. Kaya yun. Tapos, ng text message, 100%, kailangan ko lang mabayad ng 5,400 para mabalik yung mga services ko. After ng text na yun, nawalan na ako ng signal. Sabi dun sa text, I can either pay daw yung bill
call 888 or kung abroad ako may binigay na number doon. Hindi ko naman matawagan kasi nga wala na akong signal. Nakakaloka naman. Ano naman nangyayari dito sa Smart? Stress ako. Ito pala napansin ko dito sa Abu Dhabi. May wifi everywhere. Pero, papag-loginin ka, magre-request siya ng UAE number, tapos, may isi-send siya na PIN. Ganun. Para makaano ka, para makakonect ka sa wifi. So, wala akong number ng UAE. Hindi ka makakakonect. Kasi nag-try ako dito sa mall, pati sa yung mga wala eh. Kanina nag-dunking kami, wala silang wifi. Itong Starbucks naman hindi nagko-connect. So, wala. Kailangan mo talaga ng dito, ng sarili mong data. Kasi sabi nila kahit huwag na daw akong mag-pocket wifi, marami naman daw wifi dito. Oo nga, marami talagang wifi, pero kailangan mo ng local number para makakonect, para makaregister. Hindi ba? Nakakaloka. On the right hand side you can see the palace. There are total 5 palaces of the family members of the Abu Dhabi Sultan. These are like just one of the residential areas. This palace was of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. It has 4 times more lean than the Wizard of Oz. So yung mga kasama kong mga Indiano, naka-sleeve kasi sila. Tapos yung isa rin, yung isang chinche. Hindi rin pumasa. So may dinaanan kaming store. Tapos pina-check. Tsaka pinabili sila ng mga yung mga damit. Ako, pasado ako. Pasado. Hindi ako pinabili na kahit anong pang-cover. Like that. Actually, medyo kinakabahan ako dito sa loob. Alam niyo naman, bilang diwata, baka iba kasi yung culture nila or what. So, pero so far, so good naman. Kanina, pagdaan ng security, ako, pinastop ako, kinabahan ako. Yung pala kasi tumunog yung watch ko dito sa security. Sabi niya, Madam, you have watch? Sabi nung security. Sabi ko, yeah. Tapos pinakita ko yung watch ko. Okay, sabi niya gano'n. Bait naman sila in fairness. Ang laki. So hindi ako pwede magsalita ng mga vlog-vlog dito, kasi bawal daw yon. Yung explaining daw, sabi bawal. So, ayan, mga pasimple na lang tayong chika, ganyan. The Sheikh Zayed Grand Mosque takes its name from the UAE's first president and the ruler of Abu Dhabi, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who conceived the idea. He took architectural direction of the project with his wish for it to be his final resting place. After his death in 2004, his body was buried in the mosque courtyard. Following 11 years of work by a team of experts from around the world, the mosque opened its doors to the public in December 20, 2007. Every single is a single piece. It's a mosaic. Yeah, it's a mosaic. Ang daming tao. Sobrang daming tao, guys.
From the world's largest marble mosaic floors to the distinctive bright domes topped with stunning gold leaf spires, every feature and detail in this dimension represents a form of global community. The designers sourced building materials from countries such as New Zealand, Morocco, Egypt, Turkey, Greece, Pakistan, Italy, Germany, Austria, China, and India. So dyan, bawal dyan umapak. Sa loob, bawal dyan umapak. Ayun o. Doon lang sa mga designated area yung pwedeng puntahan or apakan. The main prayer hall houses the world's largest hand-woven carpet. The predominantly wool single-piece carpet is 5,400 square meters and was handcrafted by approximately 1,200 artisans. The total project took 2 years, including 8 months for the design and 12 months for the knotting. The mosque features 7 crystal chandeliers by Faustig of Munich, Germany. The largest is 10 meters across, 15 meters tall, and weighs 12 tons. There are 2 similar versions of the same design, also located in the main prayer hall. They weigh 8 tons each. 4 blue-colored chandeliers of similar designs and size are also located in the entrances surrounding the mosque. Today, the mosque is the burial place of the honorable man behind its vision, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, and an essential beacon of tolerance. At ayun na nga mga friend ko, nandito na ulit tayo, nasa mall na ulit tayo. Kasi parang may mall bago pumasok ng mosque. Grabe ang saya ng experience sa mosque, guys. Kasi nakapunta na ako ng ibang mga ibang mga like temples, gano'n. Yung mga Taoist temple, Hindu temple. Siyempre nakapunta rin ako ng mga cathedral and all that. And it's my first time to visit a mosque. Tapos ito pa, yung Sheikh Zayed Grand Mosque. Ang bangga, di ba? Thank you, Lord. Anyway, so medyo kabado nga ako nung nasa loob ako kasi alam mo naman, ang mga diwata dito hindi talaga. Pero wala namang problema. Actually, ang smooth nga ang smooth ng eksena. Wala namang tinanong, wala kahit ano. Basta sinabi lang kanila ng tour guide namin na for gents, for gents, hindi pwedeng naka-short, hindi pwedeng pwedeng kita yung sleeves, naka-t-shirt, ano daw yun. For ladies, dapat cover yung hair, tapos hindi dapat kita yung parang transparent yung damit, and all. Yung mga ganun ng mga reminders ba niya. Yung sa pinakita kong poster kanina, ganun lang din, parehas lang din. Tapos, so pagdating ko dito, ganun na lang din ako. Nag-abayan na ako. Wala namang eksena, pati sa loob. Basta follow nyo lang talaga yung mga rules nila. Yung mga sa pictures, yung mga rules sa pictures, bawal ang hawak-hawak, bawal ang sign, mga heart-heart, ganyan. Bawal yung mga ganon-ganon. Tapos, bawal maghawakan kapag opposite sex, mga ganon. Pag same sex, pwede daw maghawak, ganyan, babae, pwede sila, ganyan. Pero bawal maghawak, opposite sex, ganon. Tsaka, basta, follow nyo yung mga, mga rules nila. Hindi naman kami na nasita or what not. Wala naman ang smooth ng experience. Ang ganda ng experience ko dito sa Grand Mosque. Na-amaze lang talaga ako. At sobrang, nakaka-happy lang. Ayun, so pabalik na kami ng van ngayon. And this is the last stop sa ating Abu Dhabi tour. Thank you so much guys kasi hanggang ngayon nandito pa rin kayo at nakasubaybay sa ating Abu Dhabi episode. Pa-click naman ng like tsaka ng follow. Thank you so much mga friends ko. This has been Chase Sanity. See you sa next episode. Bye-bye! Pumasok na tayo dito. Ang galing kasi dito tayo magtatap. Ayan. So maghahanap muna tayo ng ng spot kasi bawal pumasok doon tayo yung Parang very wrong yung pagli-leather ko today. Kasi naman Chase Sanity naman. Dubai ka talaga nag-leather.
ganda naman dito oh. Para old style yung mga... Pero multa siya. Ang ganda nito oh. Oh, diba? Ang gandang photo spot naman ito. Wait lang po, picture ako dito.